Kung nakita niyo po ito, no? Ako yan. Yung nakadilaw, ako yan. Parang layo. Layo, di ba? Huwag kayong mag-alala. Pati mga batchmate ko sa medicine, hindi na nila ako nakikilala. Kasi isa ako sa mga overweight nun. Okay? So, may mga health condition na rin ako nun. 35 years old. Okay? So, ginawa ko itong low carb because yung severe OSA, that's obstructive sleep apnea. Kahit kumpleto ang tulog, 8 hours, 9 hours, 10 hours sleep, pag naupo ako, tulog. And I snore. Yun yung asawa ko. Ang lakas. 2 kwarto gising. Nakasanda lang sa tulog. So, naka-experience na kayo niyan, no? Hindi, yung asawa ko daw. Yes, na may kasama kayo sa bahay, yung husband. Ganyan siya. Nakasanda So, lang sa tulog na. Huwag niyong pag-drive-in. Kasi nakatatlong car accident ako. While driving, tulog. Okay? So, yan yung time na dapat mag-change dapat ng lifestyle. Why? Kung itutuloy ko yung lifestyle ko before, wala ako ngayon. Ayaw. Baka nagkakayan. Yeah. Okay, so I started 2019. So 5 years na. So nung nag-start ako niyan, then diyan din yung nag-start ako na mag-entertain ng mga patients na naglo-low carb. And na-amaze ako. Why? Na-observe ko, ba't bumababa ang mga sugar? Ba't bumababa ang mga blood pressure? Pati timbang. Ano yung tumataas? Pera. Nakakatipid. Di ba? The lesser your medication, mas nakakaipon. So, bumabagsak ang mga nababawasan ang mga medication, bumababa ang timbang, nagkakapera sila. Nakakaipon. So, akala nila, mahal naman mag-low carb. Bakit? Mahal ng karne. Alam ko, manok, mahal din. No? Sino ba namamalengke ngayon? Oh, di ba? Ang mamahal ng mga bilihin. So, etong way na hindi lang yung health ang nag-i-improve, pati yung ipon ninyo mag-i-improve. Pero sa totoo lang, mahirap to. Hirap, no? Mahirap talaga mag-ipon. Pero, once na ma-adjust ang katawan ninyo, mag-e-evolve yan. Very resilient ang katawan natin. Naranasan nyo na siguro yung hirap, di ba? Mahirapan. Pero bakit andyan pa rin kayo? Because mahirap siya na lalampasan ninyo. Ito yung mga tinatawag kong humps and bumps ng lifestyle. Ng journey ninyo. May humps yan, may bumps. Ang mahalaga lang yan, gaano kataas yung humps? May mababa, may mataas. Pero kaya ninyong lampasan yan. Okay? So kung nakaya ni Doc Bry, nakaya ng mga ibang mga pasyente namin, makakaya ninyo. Kailangan lang may mag-guide sa inyo ng direction. Okay? Hindi yung reseta na lang tayo ng reseta.
Medicine. Hindi ako against sa medicine. Hindi. Kasi kung kailangan natin ng medicine, ibibigay ko. Kung hindi kailangan, tatanggalin natin. So, paano hindi babalik ang medicine? You need to change your lifestyle. Kung hindi nyo babaguhin yung lifestyle ninyo, same kung bakit nagkaroon kayo ng sakit, wala. Hindi mag-i-improve. Okay? So, we have 5 risk factor for a metabolic syndrome. 3. Magkaroon lang kayo ng 3 niyan. Out of 5, meron kayo metabolic syndrome. If you have 3 out of 5, high risk kayo for cardiovascular disease. High risk, so may risk factor that you can have heart attack. You can have stroke. Yan yun, cardiovascular disease. So, how to prevent that? Magpalit ng tiyan. So, pag may large waist kayo, 1 risk factor yan. So, pansin nyo ba? Malaki ang tiyan? Oo. Napansin mo yung dati? Laki ng tiyan ko niyan. Laki. Hindi ako makapag-medyas. Kailangan upo ako. Ano yun? Mag-cross. Iaangat ko pa yung paa ko. Napakahirap. Kaya pagka bibili ng sapatos, buti na lang may nagsusot ng sapatos. Okay? Ang waistline na dapat natin sa mga lalaki, 90 cm below. Sa babae, 80 cm below. So pag-uwi nyo, medida, doon sa pusod, doon ang sa pusod. So pagka sa mga women, Asian, 80 cm, pag above yan, meron na kayong isa. Number 2, blood pressure. Sinong hypertensive? Ayun. Marami rin Diba? Average na normal BP dapat na ma-acquire natin, 90/60 up to 120/80. Doc, normal sa akin ang BP, 150/100. Dahil sa age ko. Hindi. May mga patient ako, 70 years old, ang BP 90/60. Tsaka sa American Heart Association, may range yan. Okay? Doc, 200/100, wala naman ako nararamdaman. Normal po yun sa akin. Wow. Pang ICU yun, Yung beeping yun. Matakot kayo pag wala kayong maramdaman if your BP is that high. Kasi konting iri lang o konting stress. Kaya pagka mga ganyan tataas ang BP, sinasabi ko na sa kanila, bawal magalit. Sino bang palaging galit? Uy, nagtingin na yung mag-asawa. Bawal magalit if you have this kind of BP. Bakit? Na-stroke. Hindi ka na magagalit nun. Bakit? Kalahati ng katawan mo paralyzed. So, paano mo malalaman galit ang isang paralyzed na tao? Hindi na niya magaling kalahati. So, yung expression, hindi mo makikita. Kaya bawal magalit. Yung asawa ko, ang stress ko, Dog. Pinagdaanan natin lahat yan.
Ang isang tip ko sa inyo, sa mga husband, the wife is always right. Tapos, kahit hindi bukal sa kalooban ninyo, tatamo kayo. Yes, dear. Yes. Alam mo, natutunan ko dyan, kahit hindi okay sa akin, at the end, alam mo sinasabi ko, buti na lang nakinig ako. At the end, siguro mga 1 week, doon ko na-realize, tama. O, 2 heads are better than 1. Pag hindi mag-connect ang inyong ideas, sumunod sa wife. Yes, dear. Pinapractice yan. Yes. Kahit na ayaw nyo. Yes. Okay? Sa lipid profile, eto. Takot na takot sila sa cholesterol. Kahit na anong lecture ko na huwag matakot sa cholesterol, naiintindihan ko, hindi ko kayo pipilitin. Ako mag-a-adjust kung ano yung sa tingin niyo okay sa inyo. Ako mag-a-adjust. Kasi ayoko ma-stress kayo. Sasabihin ko sa inyo, pwedeng taba. Eh habang kumakain kayo, sa isipan nyo, baka ma-stroke kayo. Sa puso nyo, baka atakihin kayo. Eh di, cortisol tumataas. Pag mataas ang cortisol, stress hormone. Baka magkatotoo ngayon iniisip nyo, magkatotoo. Kaya hindi ko ipagpipilitan. Kung ayaw nyo, mag-a-adjust tayo. May gagawin lang tayo. Okay? Kaya, alam ko, baka yung iba dyan, napilit lang. Tara, attend tayo kay Doc Bry. Pogi yun. Pogi na, marami kayong matututunan. O, sino ba yung hindi pa naglo-low carb? Yes? Hindi pa? Yes. Congratulations. Nakakita ko yun ng pogi. Joke lang. So, ito yung mga pwede nating i-adjust. Kasi alam ko, hindi nakakaya ng iba. I-revise lang natin yung kaya nyo, pero mag-i-improve. Sa dami ng mga minonitor namin ni Kuya Gibo ng mga pasyente, nakikita ko yung needs ng wants ng mga pasyente. So doon ako nag-a-adjust. And nag-i-improve pa rin. Kasi kalmado ka eh. May nakamonitor sa'yo na doktor, pogi pa. May coach, gwapo pa. Eh, anytime matatawagan. Kamonitor yan. So yung stress, nawawala. Yung cortisol na mataas, bumababa. Kampante siya na, uy, safe pala itong ginagawa ko. Paano nyo malalamang safe? Nakikita nyo nag-i-improve. Pag yung anxiety ko, Naku po. Anxiety. Ewan ko ba, nung nag-COVID, dumami ang may anxiety nung nag-COVID. Apakadami. Hindi mo makalalaman hanggat hindi magpapakonsulta sa akin. Hindi ko malalaman may anxiety pala. Pero pagka na-interview ko na, alam ko na may anxiety to. And if you're going to do some changes in your lifestyle, the anxiety will go up. Pag hindi nyo naiintindihan. Anong nangyayari? Takbo sa ER. Dapat nagtitipid ako ngayon, puro gastos ako sa ER. Diba? And hopefully, itong talk na to, may maintindihan din kayo. At babawasan ang inyong cortisol. Okay? So, high triglycerides, low HDL. Pero nakafocus kayo sa cholesterol, low HDL, nakafocus kayo sa total cholesterol and LDL.
Diba? Kahit doktor nyo, nakafocus dyan. Pero, tingnan nyo. 2 decades of diabetic, hindi makontrol-control, normal ang lipid profile. Nung nakontrol ang sugar, nagtaasan ang cholesterol and LDL. Kinongratulate ba kayo ng doktor ninyo? Hindi. Mai-stroke ka. Okay. Mas takot ako sa mataas na sugar compared sa mataas na cholesterol. Bakit? Bakit, Dok? Di ba dapat mas takot ako sa cholesterol? Alam niyo ba, pag mataas ang sugar ninyo, kahit normal ang BP nyo na stroke, na heart attack, yan ang complication ng uncontrolled sugar. So you need to lower your sugar. Pero ang nangyayari, may gamot naman. Kakainin ko to. May gamot. So you need to change your lifestyle. You need to change what you eat. Do low carb. Your sugar will go down. Magno-normal, syempre mag-a-adjust din ako ng gamot. Kasi nag-change kayo ng lifestyle eh. Kailangan magbawas ng gamot. Kung hindi, lalong babagsak ang sugar ninyo. Lalong-lalo na sa mga nag-i-insulin. You need to lower the insulin, but doctors lang ang allowed na mag-change or mag-revise ng inyong insulin. Okay? Kaya usually, pag kami nagpa-consult sa akin na nag-i-insulin, I advise them to enroll sa program so that I can lower the dosage para safe. Kasi sa doctor niyo, 3 months pa kayo makikita. Diba? Yan yung difference ng ginagawa namin. Mas safer pagka nakamonitor. Lalo na sa mga nag-i-insulin. So, you need to lower your triglycerides and elevate your HDL. Paano? Home cooked meal. Ito, bababa ang triglycerides nyo, tataas ang HDL, home cooked meal. Dok, wala akong time. O sino walang time? Di ba? Yes. Kadalasan, yun yung pinagkaiba ng generations ngayon, or this generation compared 20 years, 30 years ago. Ang nagtatrabaho lang lalaki noon eh. Ang mga babae nasa bahay. Or kung mga career woman sila, nagtatrabaho pareho. Pero majority of people now, both husband and wife nagtatrabaho. Kaya, understandable, walang time. Tama kayo dito sa Skin Metro. May niluluto yata sila. Ayun, low carb diet. Punta kayo dito. May meal dito, no? May meal. Compared sa mas higher carbohydrates, meron dito. Doon sa mga BCB na mag-asawa. Yan yun. Okay? Blood sugar, yan. Yun yung nakakatakot eh. Pag may questions kayo, you can ask. Sulitin yung punta nyo dito. Sulitin nyo si Doc. Huwag mahihiya. Ayun, kanina pinag-usapan natin, di ba? Ang nahihiya, gutom.
Huwag kayong mahihiya. Tanong lang kayo. Kung may naisip kayong tanong, okay? So, sugar. Mas takot ako sa sugar. Madali siyang pababain. Pero mahirap niyong gawin sa mga diabetic. Bakit? Parang exam, ano? Malakas daw kumain. Ha? Malakas daw kumain. Malakas kumain. O bakit? Ulit. Masarap kumain. Masarap kumain. Parang pinapalitan lang yung ano, no? Cravings. Ano pa? Walang control. Yes. Ang galing ah. Ang gagaling ninyo. Maraming pambili. Mara. Yan na. Maleta ba yan? Maleta ba yan? Eto hindi nyo matanggap. Addict kayo. Addict. Sugar. Ano nangyayari pagka nag-consume tayo ng sugar? Dopamine. Yung ay, sarap. Reward system. Comfort food. Uy. Ang sarap pakinggan, no? Pero pag sinabi niyang addict, uy, ano ba yun? Addict? Kaya hirap na hirap ang mga diabetic. Kaya naiintindihan ko sila, Dok, kaya ko 1 week lang, bumabalik ulit ako. Yung cravings ko. Eh, may pambili. Mali-maleta. May budget. Talk to your family. If you're diabetic, talk to your family. Please, huwag kayong mag-uuwi ng matatamis, mga high carbs, mga processed food. Kausapin ninyo. You need to involve your family. Hindi nyo dapat suluhin yung improve ng health natin. Kailangan kasama sila. Kahit hindi nila maintindihan. Sabihin nyo na lang ganito. Oh. Ang naalala ko, father ko, dati nag-uwi ng pasalubong. Alam niyo kung anong pasalubong? Balot at chicharon. Yun palagi ang pasalubong sa amin. Wala na ngayon, no? Hindi na nagpapasalubong. Sino ba nagpapasalubong pa ng balot? Marami sa kanto-kanto eh. Oh, marami siya sa kanto-kanto. Well, kahit naman noon, may mga naglalako pa eh. Yun ang sasalubong sa atin. Pero ngayon, Donut. Cake. wow, sarap. Addiction. Ano pa yung may straw? Milk. Okay, so dyan kaya nauso yan, yung tea na yun, na may mga sugar, doon nag-boom ang fatty liver. Akala nyo, no? Healthy. Yung iba nga, tea naman eh. Okay? So, hindi ka manginginom, bakit maga ang atay? Sa ultrasound, napa-ultrasound kayo, fatty liver. Ayan yun. Okay? Eh, tataas din ng sugar. Kasi may sugar. Kaya pagka may diabetes, may fatty liver, out ang sugar. Okay? Wala bang question? Wala? Sabi sa milk, 50% lang ang sugar. 50% ang sugar. Alam niyo ba sa chocolate, ang inaalaw ko, 80%. Na cocoa, 20% lang yung sugar. How about yung sweetener ko? Okay. Talaga naman. Natural sweetener. Okay siya. But you need to observe your sugar. Kasi iba-ibang katawan,
May mga katawan na pag nag-sweetener, hindi nag-shoot. Yung natural sweetener ang pinag-usapan natin. Yung monk fruit. Monk fruit, erythritol, stevia.